pray. Lord, today, amin pong ipinagpapasalamat ang mga nagdaang araw, nagdaang linggo. Linggo ng pagtatagumpay, linggo ng pagtanggap ng mga pagpapala, blessings from our prayers. Linggo, Panginoon, ng victory. Linggo, Lord, ng breakthrough. Pero Lord, meron din pong mga araw kami, Panginoon, na linggo ng pagsubok. Araw, Lord, ng mga pagtitiis at pagluha, pag-iyak. Lahat pong ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa inyo dahil alam namin, Lord, that you deserve all the praise, whether in good times or in bad times. Praise God always, all the time. And so today, Lord, naniniwala po kami na wala pong pwedeng humadlang sa aming pagpupuri at pasasalamat sa inyo. 6 days, you have been good to us. 6 days, you have been protecting us. You have been answering our prayers. And Lord, ngayong araw na ito, para sa iyo, Lord, yung araw ng linggo. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, araw ng pagsamba, araw ng priority upang higit sa lahat, Panginoon, ay makapag-focus po kami sa inyo. Tulungan nyo kami, Lord, na sa araw na ito, that we will make the most of it, O God. Hindi po namin masabi na lumipas lang, nagdaan lang yung araw ng linggo na hindi kami natuto. Higit sa lahat, hindi kami nabago. It is our prayer, Lord, that more than the information, you will transform us, O God, from glory to glory, inside and outside. We remember our church. Bless niyo po ang gawain, ang aming mga projects, ang aming church planting. Bless all the needs of this church. Lahat ng mga nagsiserve, kahit pong yung lingkod, kahit po yung mga kapatiran namin, we speak healing for those who are sick. We speak blessing for those who have dreams, O God, sa pagbubukas ng mga trabaho, business, O God. At amin pong pinagkakatiwala that lahat ng mga plano namin, Lord, amin po itong sinasangguni, isinusuko sa inyo. Lahat naman po ng mga plano sa buhay na ito, sa inyo po nagmumula ang katuparan at pagpapala. And we believe that the best is yet to come. Kahit po sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama ngayon, bless them, protect them, guide them. Even, Lord, yung mga members namin nasa ibang bansa, abutin niyo po sila ng mapagpalang kamay. We remember our nation, our government officials from national to local. Continue to guide them, make them, Lord, God-fearing. As you have said in your word, blessed is the nation whose Lord is God. Dalangin namin na magkaroon ng mapayapang kampanya at eleksyon sa barangay elections, Lord. Mahalal po yung mga nararapat. Mahalal po, Panginoon, yung mga officials, Lord, na may takot at may tunay na malasakit sa gawain na may kinalaman po sa amin pong mamamayan. We are praying, Lord, na hindi po kami pumili ng mga charismatic leaders, but we will choose character over charisma, O Lord. Tulungan nyo kami, Lord, na lagi pong magtiwala at matuto sa mga pagpili na inilalagay nyo po sa aming mga kamay. We believe, Lord, that small choices can bring big impact, not just sa aming nation, but even sa aming buhay. Bless all the pastors, all the members, all the missionaries, Lord, sa lahat po ng mga natutoksong mag-give up, manghina, mawalan ng pag-asa, Lord, palakasin niyo po sila. May you continue to remind them, Lord, that you are our deliverer, Lord. You will always save us. You will always help us. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Pumalakpak nga po ang pinagpala sa umagang ito. Ang topic po natin ngayong umaga na to medyo controversial because we're going to talk about how do we win over temptation. How do we win over temptation? Ang more than a conqueror, hindi lang po problema ang sinasalungat at nilalagpasan. Maniwala ho kayo, kahit ho yung tukso, mas matindi pa sa problema. Kasi pag di mo nilagpasan yung tukso, malaking problema ang dala nito sa buhay po natin. Amen? Ang blessing ni Lord, it is called opportunity. Pero ang temptation po ni Satan, it is called tragedy. So don't get it reversed. Huwag mong pagpalitin. At ngayong umaga na to, we're going to be realistic that even Christian faces temptation. Kahit nga po nasa loob tayo ng simbahan, nasa loob tayo ng cell group, nagbabasa tayo ng Bible, kung gusto po natin maging realistic, aminin po natin, natutukso po tayo. But we're going to learn some of the greatest truths about temptation. Gagamitan po natin to ng karakter, si Joseph the Dreamer. Alam niyo po, pag binabanggit po yung pangalang Joseph the Dreamer, maalala po natin yung panaginip o pangarap, pangitain na nagkatotoo sa kanyang buhay. Pero ang tagal po bago nangyari ito. In fact,
Dumaan po si Joseph ng disappointments, discouragement, sabay-sabay ho yung pagsubok ho noon, binenta siya ng kanyang mga kapatid, pinagtangkan siyang patayin, and it's a true to life story. At hindi lang po iyon, siya po'y naging katulong, siya po'y pinagkatiwalaan, tinukso po ng misis na kanyang amo, ikinulong ng 2 taon. Merong nangako sa kanya na siya'y alalahanin, babanggitin sa payroll para makalaya, pero nakalimutan po siya ng mahigit 2 taon. But you know what, no? The Lord blessed Joseph not just because he is instrumental for the coming of the Messiah. Because without Joseph, the 12 tribes will vanish in famine. Ang 11 kapatid ni Jose, kung namatay sila sa taggutom, wala ho yung lineage o lahi na kung saan lalabas po si Jesus Christ because Jesus came from the tribe of Judah. But Joseph was blessed by the Lord because he was trusted by God in terms of temptation. Alam nyo, maraming mga Kristiyano, ganito ang sentimiento lagi. Ba't ako hindi pa pagkatiwalaan ni Lord ng pagpapala? But si sister, si brother, may malaking blessing. Madalas ang tanong nila lagi kay Lord, Lord, why can't you trust me with blessings? Pero ang tanong ni Lord sa atin ngayong umaga na to is this, but can I trust you with test and temptation? Pwede ka bang pagkatiwalaan ni Lord na maipapasa mo, hindi lang yung pagsubok, kundi maging yung tukso sa buhay po natin. Did you know that there are 2 Greek words for the word temptation? And one word is the word perasmos. Everybody say perasmos. Perasmos was the word used in 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to man, but God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you can bear, but with the temptation, He will give you a way of escape to overcome temptation. Sa Tagalog, maganda eh. Wala pang pagsubok na hindi dinanas ang lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na ikay subukin na higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng sapat na lakas upang malagpasan at mapagtagumpayan iyon. Maganda po bang version? Pero hindi niyo po ba napansin, sa English, temptation yung ginamit. Pero nung tinagalog na, pagsubok na po yung ginamit. Why? Because the Greek word perasmos is used interchangeably for the word temptation and trials. In other words, mga kapatid, kung medyo naguguluhan kayo, Pastor, bakit ganun po ang pagkakagamit sa 1 Corinthians 10:13? And we'll get to that sa verse na yan, is this. What the enemy is using to tempt you and to break you, God is using to test you and to build you and to bless you. Kahit ang tukso ng kaaway ay gagamitin ng Diyos sa buhay mo para lumabas ang galing, ang tibay at tatag mo para ihanda ka sa pagpapala kagaya ni Jose. Amen? Are you excited for this topic, mga kapatid? Are you excited for this topic? So how do we overcome temptation? Sabi po ng ibang mga tao, alam niyo, Pastor, ang tukso, ang palay pag lumalapit sa'yo, dapat po hindi tinataboy. Pagkakataon na po yan. Maraming tao, even Christian, they see temptation as opportunity. Naalala ko po si Juan eh. Bakit ka na late? Kasi po nakakita po ako ng 500 eh. Talaga, meron naman palang dahilan ng pagka-late mo eh. Anong ginawa mo sa 500? Wala po, inapakan ko po buong maghapon hanggang wala ng tao, saka ko po inulot. Kinuha yung 500 na hindi kanya. Tanungin mo nga yung katabi mo, pag nakakita ka ng 500, ano gagawin mo? Uy, blessing! Mag-iingat po tayo kasi hindi lahat ng pinto na magaganda ay pinto patungo sa pagpapala ng Diyos. Baka ito po'y pinto patungo sa kapahamakan. In the life of Joseph, there have been many doors that have been opened in his life. Doors of despair, doors of tragedy. Pero nung siya naging katulong po ni Potiphar, there have been a very interesting door na nagbukas sa kanya. The door of opportunity. Sabi po ng Mrs. ni Potiphar, come to bed with me. Ang hirap po manligaw di ba? Ang hirap manuyo. Ito, siya na ho ang nag-aanyaya. Marami nagsasabi,
Kasi si Jose, hindi naman po siya, hindi niya hilig ang babae, hilig niya lalaki. No. Ang sabi ho doon sa Bible, si Jose ay gwapo at matipuno. Alam niyo, every time na nababasa ko yung verse na yon, nakaka-relate ako eh. Si Jose ay gwapo at matipuno. Sabi ko, Lord, sino ho dito meron kang pogi problems? Ang hirap maging pogi. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mahirap maging matipuno at gwapo. Bakit? Madaling yayain eh. So it's a door of opportunity. And you know what? Siguro sa atin, hindi babae, hindi lalaki ang nagtatawag sa atin. Possibly, trabaho, opportunity, negosyo, kaibigan na nag-aalok ng ganito, opening sa marketplace, sa Shopee, sa Lazada, sa SM. And if you're not careful, pwedeng yung pintong nagbubukas pala sa'yo, it's not a door of opportunity, it's a door of tragedy. And we can learn something sa ginawa ni Jose, how he was able to overcome. You know what? Joseph was able to distinguish between the word immediate, yung ngayon na at gusto ko, and the word ultimate, yung higit na mas karapat dapat habulin. Pag nalaman mo at naintindihan mo kung ano yung gusto mo ngayon pero hindi naman magtatagal at mas pinili mo yung mas karapat dapat piliin at nagtatagal, you will be able to learn to delay your gratification. You will be able to learn to delay your gratification. Ang buhay ni Jose is embedded in this praise that the road to God's blessing and God's breakthrough is through the trials and temptations avenue. Alam, sino dito favorite po yung December Avenue na banda? Ang favorite ko po yan eh. Okay? December Avenue. Alam nyo ba na ang basis ng December Avenue ay taga Santa Barbara, Baliwag, Bulacan. Alam nyo ba yan? You don't care. Ang basis ng December Avenue ay taga Santa Barbara at tutor ni JM. Naging tutor ni JM. JM, pakitaas nga kamay mo, JM. Naging tutor niya. JM, pakilala mo ko ha. Okay. Well, anyway, tinanong po yung December Avenue, bakit December Avenue? Kasi sabi niya, pag December, doon po minsan malulungkot yung mga tao. But it's in December that New Year and new opportunities is coming. That's why December is an avenue for a great beginning. Amen? Sabi mo ha sa katabi mo, ang pinagdadaanan mo ngayon ay daan sa bagong pasimula at pagpapala ng ating Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord. Amen. Now, sino ko dito, aminado ka, may tukso ka ngayon. Tuksong makinig ba ako? Hindi, magsiselfone ako. Nagmamadali na ako. Di kaya may tukso kang kinakaharap ngayon. Why is the enemy tempting you? It's because of this. If God didn't want to use you, if God didn't want to bless you, the enemy wouldn't be fighting against you. Kung alam ng kaaway na hindi ka gagamitin ni Lord at walang magandang plano si Lord sa buhay mo, hindi ka niya pakikialaman. Hindi ka naman bantay. Amen? So, same with trials, no? Pag may malaking tukso kang kinakaharap ngayon, huwag kang bibigay. Bakit? Ito ay isang matinding testing o opportunity para mapahiya mo ang kaaway na hindi ka mapapabagsak sa ganong mga tukso. So we're going to talk about overcoming temptation. Because just like Joseph, when you fight over temptation and sin, you are actually fighting over your dreams. For your dreams. Kapatid, ang paglaban sa tukso ay hindi po basta-basta lang para makaiwas, para maging banal, matuwa si Lord. Hindi po. Palagi mong tatandaan, tuwing may nalalagpasan kang problema at tukso, papalapit ka sa iyong pangarap. Kung ang susundan po natin ay yung kwento ni Jose.
Bakit maraming Kristiyano papalayo sa pangarap ng Panginoon sa buhay nila? Because they are not fighting their temptation. Ano-ano po yung mga tukso sa buhay? Babanggitin ko po mamaya. Pero meron pong malaking kaibahan ang salitang pagsubok sa tukso. Testing o pagsubok is to build us up. But temptation from the devil is to tear us down. So ang pagsubok po para i-promote, i-bless ka, ihanda ka ng Panginoon, patatagin ka. Pero ang tukso para sirain ka at ilayo ka sa Diyos. Okay? Temptation is something that the devil sends unto you from the inside. But testing is something that God sends unto you coming from the outside. Mga problema sa labas. Pero ang tukso, alam niyo kung saan nagsisimula ang tukso? Sa isip. Saka sa puso. Hindi mo pwedeng sabihin, alam mo pastor, natukso po ako dahil po sa club na yan dahil po sa panoorin na yan Hindi. Ang tukso nagsisimula hindi sa labas. Nagsisimula siya sa iyo at sa akin, sa loob. For example, the temptation to quit, to give up, it does not come from the outside. It comes from yourself, on the inside. Tama po ba yan? Okay. So, maraming mga Kristiyano nagsasabi, alam mo, pagdating sa pagsubok, medyo mahina ako dyan. Pero pagdating sa tukso, yung iba po na Christian, sabi nila, pastor, ang mga tukso, nalalagpasan ko yan. No. No one is immune to temptation. I tell you, kahit matagal, malalim ka pang pastor, kahit na pari ka pa, kahit na ministro, obispo, bishop, kahit pa nga po, pinakamataas na po yung antas ng iyong posisyon sa pagdating sa spirituality, lahat ay natutukso. So lahat po, as in lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat. Tapos sabi mo sa kanya, kasama ka. At ako. So, kung sa tingin mo ngayong umaga na to, na-realize mo, pastor, hindi po kasi ako talaga bumibigay sa tukso then hindi para sa iyo yung message na to. Pwede ka na umuwi. Pero kung sa tingin mo, you struggle just like me and other people sa temptation, this message is for you. Amen? Okay. Now, nung hindi pa tayo Christian, we are running towards sin. Yan po yung totoo. Hindi na nga natin hinahanap yung bisyo kusa nang lumalapit yung bisyo sa atin. Pero when we become Christian, we must be, or you are running, andyan ba yan? Wala. You are running away from sin. Dapat ganon. Dati po, we are running towards sin, pero ngayong Kristiyano na tayo, we must be running away from sin. So kailangan po, this is an education po sa bawat isa sa atin. Ang tukso po, dapat di pinagbibigyan. Hindi po pwedeng ganito, no? Mabait ka pag linggo, pagdating ng Lunes, bahala ka na sa buhay mo. Wala nang pakialam si Lord. No. It matters to God how you spend Monday to Saturday, not just how you spend the Sundays. So mahalaga kay Lord. Bakit? Meron siyang pangarap para sa buhay mo. In Genesis chapter 39, verses 1 to 12, we will read this verse. Sabay-sabay nga po natin basahin. Go. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's official, the captain po actually ito, of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. So binili po siya bilang katulong. But the Lord was with Joseph and he prospered. Kapatid, tingnan nyo ha. Kahit binenta ka pa ng kapatid mo, kahit iniwanan ka pa ng kapamilya mo, kahit binenta ka pa bilang katulong, pag nasa iyo si Lord, hindi mapipigil ang pagpapala ni Lord sa buhay mo. Amen? But the Lord was with Joseph. Now, ang tanong ko dito, bakit gusto ni Lord samahan si Joseph? Because Joseph ay masarap kasama. Sino po dito naniniwala? Masarap kasama yung mga tamang tao. Tama? Sabi ni Lord, sarap to si Joseph kasama. Bakit? Hindi nagagalit, hindi nagtatanim ng sama ng loob, tinutukso na, iniiwasan. Sabi niya, samahan ko kaya to. And he lived in the house of his Egyptian master. In other words,
Because God was with Joseph, the Lord blessed Joseph in everything that he do. So po pwede pala yun. Kahit may problema ka, pwede kang i-bless ng Panginoon. Amen? Now, tuloy natin yung verse. When his master saw that the Lord was with him, so na-notice po na kanyang amo and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. In other words, naging kanang kamay po ni Mr. Potiphar. So Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. Kasi po, tell you mga kapatid, ang mga alipin, sa labas sila. Di sila kumakain, di sila makapasok kung walang pahintulot. Nakatayo lang po sila na hindi sila kikilos pag hindi sila pinakikilos. But this time, iba po ang posisyon po ni Joseph. Inalaw po siya, pwede mong gawin lahat. Okay? So, he entrusted to his care everything he owned. Next slide po tayo. From the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of Egyptian. Grabe! Hindi lang si Joseph ang blines, pati yung mga ginagawa niya, pati yung lugar kung saan naroroon si Jose. Paano mo malalaman that the Lord is with you? Kahit saan ka dalhin ni Lord sa lugar na yon, pati yung mga taong nasa paligid mo, nahahawaan ng pagpapala ng Diyos. Amen ba? Now, tuloy natin. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So mayaman po itong si Potiphar. Next slide tayo. So he left in Joseph's care everything he had. Pinagkatiwalaan siya ng promotion. Mga kapatid, ang true test ng temptation is not pag wala ka. Kasi ang trials po, ang test ng trials pag wala ka. Ang test ng temptation, pag marami na. Amen. Amen. He did not concern himself with anything. Hindi niya iniisip kung anong kakainin, anong gagawin. Kasi kay Jose na pinagkatiwala. Now, ito na po yung verse na nakaka-relate po yung iba sa inyo. Ito po yung verse na nakaka-relate si Brother William. Now, Joseph was well-built and handsome. Hallelujah. Parang si Patrick to eh. Okay? And after a while, his master's wife took notice of Joseph. Sino po dito naniniwala? Pag pogi ka, head turner ka. Amen? Ano ba? Wala po kayong reaksyon kahit anong sabihin ko. Pag pogi po talagang, tama? O pag pangit, ganun, head turner, yak. Hindi, joke lang. O, kita nyo na ano na kayo. Pag magaganda sinasabi ko dito, di kayo nagre-react, no? Tingnan nyo naman po yung yaya niya. Come to bed with me. Siguro po kung tayo, come to bed with me. Ayoko nga mamaya. Ngayon na. Ayan. Alam nyo, meron pong ilang dahilan ang tao bakit madaling matukso. Pag pagod siya. Sino dito pagod? Madali ka matukso pag pagod ka. Pangalawa, pag gutom. Sino ho dito, agahan pa lang, gusto mo nang kainin yung tanghalian mo. Parang namin nabasa kung ano yan sa isang cell leader. Pag nag-iisa ka, sino dito nag-iisa? Yung tatlong ito ay may kinalaman sa emotion ng tao. And temptation operates not on spirituality. Temptation operates on 5 senses. Hello? Kaya naalala niyo po minsan, dati po sinasabi ko, ang lalaki na young people, huwag mag-angkas ng babae sa motor. Bakit? Kasi po pag nadikit yan, may friction yan. May kuryente. Because temptation does not operate on spirituality. It operates on the sense of smell, eyesight, hearing, touch. Amen? Pag magdadrive ng sasakyan, huwag mag-aangkas this oras ng gabi. Ang kasama mo, lalaki ka, babae. Pwede pong babae, babaeng manok. O pusa, pwede pong gawin yan. Pero pong babaeng tao, hindi po pwede. Bakit? There's a room for temptation. Amen? So ito po yung mga ethical rules po na dapat obserbahan. Lalo po na mga may asawa. Tingnan nyo nga po yung mga asawa nyo. Sabihin nyo sa kanya, yan. Yan. Diba? Okay. Anyway, come to bed with me. Pero alam nyo, sabi ni Joseph, ayaw ko. Why? Bakit daw po? Tuloy po natin. Sabi niya,
With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. In other words, Joseph is grateful and contented. Bakit ba tayo natutukso? Pag di tayo marunong magpasalamat. Pag di natin iginalang at nerespeto ang pagpapala at pagtitiwala ng Diyos at ng ibang tao sa atin. Amen? Oo nga, sabi ni Joseph, katulong nga ako pero yung pagiging katulong ko dito, pagtitiwala ito ng asawa niyo. Ginagalang ko yon. Amen? Amen? So, sabi niya, everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. Sa bahay na to. My master has withheld nothing from me, pero except sa'yo. Kasi asawa ka niya. See, nakita niyo po yung heart ni Joseph, no? Ito yung heart na irresistible to bless. Because Joseph was able to overcome his temptation, God trusted him with promotion. Amen. Now, meron pong 4 na prinsipyo na pwede nating makita sa kwentong ito. Number 1, everyone faces temptation. May tanong pa ako sa inyo. Sino ho dito nitong nakaraang linggo may pinagdaanan kang tukso? Pakitaas nga lang po kamay. 1, 2. Sino dito? Ngayong linggo, aminado ka, may pinagdaanan kang tukso. Alam nyo, pag di kayo nagtaas ng kamay, natukso na ho kayo magsinungaling. Now, I understand because ang tingin nyo sa temptation yung may sumasayaw sa harapan nyo, may nagaganyan-ganyan, yeah. O di kayo may nang-aakit, di ba? May parang nagkumagapang. No! Temptation, yung gusto mo nang magalit. Gusto mo nang nag-isip ka ng masama sa katawan. Kinuha nyo ba yung pera ko? Yung pala, nasa loob lang ng ano. Okay? May naisip kang hindi maganda sa kapwa mo. That's temptation. Ayaw mong mag-church. That's temptation. In other words, temptation is an option and a suggestion to sin. Pero hindi pa siya sin. Kaya walang nagtataas ng kamay sa inyo dito kasi feeling nyo ang temptation yung nahulog sa tukso. Hindi po. Ang temptation yung nagsuggest si Satan sa iyo na matukso at mahulog sa tukso. Pero hindi ka naman nahulog. So that's temptation. Ulitin ko yung tanong. Sino dito may pinagdaan ng tukso this past week? Pakitaas kamay. Much better. Marami na. Bakit? Lahat tayo natutukso. Amen? Bigyan ko example ha, sakay ka ng jeep, lalaki ka, may dumaang babae, sexy, yung damit niya, ako po, yung damit niya halos wala na eh. Belt na lang, belt. Minsan yung short, sabi ko, short ba yan o belt? Parang, so dumaan. Temptation po yun. Pero hindi ibig sabihin nun, nahulog ka sa tukso. Nagsa-search ka sa Facebook, may nakita kang hindi maganda. Temptation po yun. Because temptation is all around. Everybody say, all around. It's a temptation. In other words, everyone faces temptation. Now, kung hindi ka nagtaas ng kamay ngayon, mas matindi ka pa kay Jesus. Because even Jesus was tempted. How many times? But did he yield to temptation? No. It's another story. So, everyone faces temptation. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, hindi ako natutukso. Ang galing mo. Mahusay tayo. But every one of us faces temptation. In other words, you don't need or you don't have to be embarrassed if you are tempted. Because everyone faces temptation. Amen ba? Amen? Pero, kailangan nating maintindihan ang kaibahan ng tukso at pagkakasala. Okay, let me clarify now. If someone comes to me right now, tatay, lalaki, sabihin niya, Pastor, nagigilty ako because I have these lustful thoughts sa isang babae. I would understand. Why? Because it's a temptation. Nasa isip niya. Amen? But did he do it? No. Nasa isip pa lang niya. So it's only a temptation. Okay? Hipokrito naman po ata tayo pagka araw-araw, minuminuto, oras-oras, ang iniisip natin lagi-palagi ay paano lumutang sa ulap. Panay memory verse, di ba? Pag nakikita tayo, no?
Hallelujah, praise the Lord, Pastor, in Jesus' name, for God so loved the world. Hindi, pag nakita mo nga yung sister mo, di ba? Tago ako, baka palibre sa akin to. So it's a temptation na. Pero hindi ibig sabihin nahulog ka sa pagkakasala. What is a temptation? To be tempted is literally means to be enticed and attracted. Ito po yung ginawa ni Potiphar ng Mrs. Potiphar kay Joseph. In-entice. Anong Tagalog ng entice? Inakit. Inakit. So, temptation is an enticement to evil. Ang pag-akit para pumanig ka sa kasamaan. Okay? Ang tanong ko kasi dito, papanig ka ba? So pag nagdesisyon ka na, papanig o hindi sa isip mo, then it's a sin. Pero pag sumagi sa isip mo, kasi meron kang senses, di ba? We're a man or a person of emotion. So normal po, makakaramdam ka. Meron kang attraction na mararamdaman kahit may asawa ka pa. But it's another story if you will yield into it. Amen po? Bakit ko po ito binabanggit? Kasi minsan nakakala natin sa church, kailangan fake natin, kailangan maging super spiritual po tayo. Hindi ka ihihil, ibibless ni Lord if you don't become realistic. Okay. Temptation is a suggestion to sin. Ang tukso ay suhestyon na magkasala. Totoo po ba yon? Pero syempre, pag tinanggihan mo, hindi nagtagumpay si Satan. Sino nagtagumpay? Si Lord, saka ikaw. So hindi ka pa nagkakasala. Okay? It's an invitation to trespass beyond God's moral boundary line. Yun, di ba? Bakit God's moral boundary line? Kasi po, si Joseph binata. Sino ho dito binata? Si Mrs. Potiphar may asawa. So, ang tukso kay Jose, sirain mo yung bakod, offenses ng restriction. Lumabas ka doon. At alam nyo, dahil magaling si Jose at guided siya ni Lord, sabi ni Jose, hindi ko gagawin yon. Alam nyo mga kapatid, no? Kaya ko ito tinuturo because gusto po ng Panginoon na alam natin kung anong yung tama para madali nating malaman kung ano yung mali. Pero alam nyo, kahit di ko ito ituro sa iyo, morally speaking, alam naman natin na mali. Kahit yung pagbibisyo, alam naman nating mali. Pero kaya lang po, syempre po, dapat palalahanan pa rin po ang bawat isa po sa atin. Pero mga kapatid, sino hong tumutukso sa atin? Sino? Sino? Satan. Ayan, si Satan na lang lagi sinisisi. Alam niyo, may kanta si Satan, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Di, totoo yun. Because hindi lang si Satan ang source ng tukso. Ang source ng tukso, number 1, is the flesh, yung laman na to. Kaya pag ang laman mo at katawan mo, lagi mong pinagbibigyan. Sige, kain pa. Sige, tulog, di ba? Sige, pagbigyan ng sex, lust. The flesh is the source of sin. Eh, sino pa po yung source of sin bukod kay Satan? The world. Yung mundo. So, sige, barkada ka pa. Sige, Facebook. Sige, YouTube. Sige, Instagram. So, the world is also a source of temptation bukod kay Satan. So, we are fighting from 3 enemy sources. The devil, the flesh, and the world. Para klaro po. Hindi laging si Satan. Satan kasi. Sabi Satan, bihira. Wala na nga akong ginagawa eh. Di ba? Wala na akong pakialamin. Nadamay pa ako eh. Si Satan, merong 3 tukso na ginamit kay Joseph, na ginamit din niya kay Jesus. Na ginamit din niya sa ibang mga Bible characters. Na ginagamit din niya sa atin. Number 1, bumubulong siya lagi, meron kang pangangailangan eh. Tama? Paano ginawa ni Satan to kay Jesus? Gawin mo nga tinapay yung bato. Kasi si Jesus nag-fasting 40 days. Sino dito naniniwala? Pag 40 days ka nag-fasting, busog na busog ka. Hindi. Gutom na gutom ka. Tama? So, pwede niyang pagbigyan yon. So, satisfy your physical needs. Right mo yan. Pangalawa, you deserve the best and the most. Sabi ni Satan kay Joseph, alam mo, iniwan ka ng mga kapatid mo, hindi ka nila naintindihan, di ba? Alam mo kung ako sa'yo, treat mo sarili mo. Ayan yung sex, di malalaman ng amo mo, gawin mo. That's a suggestion to sin.
Pero nahulog ba si Joseph? Hindi po. Hindi po. Now, the key in winning over temptation is know your enemy and his tactics. Kasi pag naintindihan mo ang kanyang pakana, naintindihan mo kung sino siya, madaling malagpasan at malabanan. Number 3, it's somewhere in the Bible. Go ahead and test God. Live dangerously. Di ba ganun ang ginamit niyang tukso kay Eve? Now, meron akong quotation na ibibigay sa inyo dito ha. You can't keep the birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Ang langaw, ang ibon, ang bubuyog, hindi mo maiwasang lilipad-lipad sa taas ng ulo mo, sa katawan mo. Pero palagay ko, may choice ka naman siguro, no? Kung ito'y dadapo o gagawa pa ng pugad sa buhay mo. In other words, ganun ang temptation. Iikot sa buhay mo, pero ibang usapan kung pagbibigyan mo. Amen ba? Amen? Now, si Jesus was also tempted. In fact, sa Hebrews po, he was called the high priest, ang dakilang saserdote. Pero tingnan niyo po yung Hebrews chapter 4 verse 15. Sabay-sabay natin basahin. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way. Everybody say, in every way. Yung tatlo na tukso ni Satan, in every way. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Tinukso si Jesus eh. But, sabi niya, just as we are, yet he was without sin. So, Jesus is giving us a pattern how to defeat and overcome temptation. In other words, mga kapatid, you don't have and you don't need to live in temptation. Pwede kang magtagumpay. Because you are more than a conqueror. Amen? Pwede bang palakpakan mo yung sarili mo? Palakpakan mo. Number 2 na katotohanan. First, everyone faces temptation. Number 2, temptation can and should be resisted. Dapat lagpasan. Dapat labanan. Diba? Hindi dapat pinagbibigyan. Ngayong ikaw ay anak na ng Diyos. Ngayon ikaw ay Kristiyano na. So, si Joseph, he was tempted. He was seduced by Mrs. Potiphar. Bakit po kaya no? Siguro maraming dahilan. Pwede nating sabihin, sexual po ang usapan nito, pero posible rin po that Mrs. Potiphar was trying to find fault kay Joseph because Joseph was entrusted all over the household. So po pwede niyang hinahanapan lang po niya ito ng dahilan para mapatalsik at mapaalis. So, in other words, ang ibig ko po sabihin mga kapatid, ano man po ang dahilan ni Mrs. Potiphar, isa lang yung goal ng temptation, to break you. Para i-lead ka away from God's blessing and promotion. So, tinukso po siya, pero ang sabi po sa verse 8, but he refused. He refused. Ang ganda nito because wala siyang control sa pangaanyaya ni Mrs. Potiphar. Pero sabi ni Jose, pero may control ako sa sarili ko. Alam niyo ba tayo nahuhulog sa tukso? Kasi hinahayaan natin na yung tukso ang kumontrol sa atin. Samantalang ikaw ang may control sa sarili mo. Huwag kang maninigarilyo, huwag kang maglalasing, huwag kang iinom ng alak, huwag mong gagawin ito. Pag may pagkabataan pa, huwag ka munang, don't go into premarital sex. Pag may asawa, don't go into adultery or pornography. So, the temptation is always strong. Pero kapatid, tandaan mo, mas strong ka. Kasi ikaw ang tinutukso. Amen? So, malakas ang tukso, pero mas malakas ka kasi ikaw yung napili na tuksuhin. Pero nakakalungkot, lumalabas na mas malakas yung tukso sa buhay po natin. Nawa po'y hindi po iyan ang maging kwento ng buhay natin. His refusal should teach us that there's a big difference between facing temptation and failing into temptation. Si Jesus, nagbigay po siya ng instruction sa Mark chapter 14, verse 38. Sabi dito, sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Watch and that you will not into temptation. The spirit is willing, but the body is, kung intindihin natin maigi yung verse na to, nandyan na yung tukso.
Pero sabi ni Lord, para hindi kayo mahulog, manalangin kayo at magbantay. Manalangin at magbantay. So ang 717 prayer pala ay napakalaking tulong para nadadivert yung sarili mo papalayo sa tukso. It reminds you how to win over temptation sa buhay po natin. Temptation can arise at any moment. It is very persistent. Alam niyo ba kung anong pinakamalakas at pinakamatinding tukso na ginagamit ni Satan? Do you want to know? Sexual temptation. Mga kapatid, mas magandang dito natin ito malaman kaysa marinig at matutunan nyo ito sa labas na mali-mali yung turo. Because sa labas, mapapansin nyo po, may mga post sa Facebook na minsan thousands yung likes na nilalike po ng mga kabataan at maraming mga tao na ang tema po is sexual temptation. Of course, to be realistic, we have sexual urges. Lahat po tayo dito. Kahit babae, lalaki, may asawa ka. Sabi ng iba, pastor, matanda na pa ako, wala na, sabi nga ni Lolit Solis, wala na akong nararamdaman na gano'n. No. Kahit pinakamatanda, 18, 90 years old, may sexual urges. Ang description nga po niyan sa psychology, animal. Animal po na hilig. Nasa katawan po natin yan. Pero kapatid, because that's the strongest temptation na ginagamit ni Satan, ngayong alam mo na, kailangan mong supilin yan. May mga barikada kang ilalagay, may mga barikada tayong ilalagay sa sarili po natin. Yung paghanga po is sexual urges. Na pag di natin nabantayan, nagkikreate ng sensation yan sa ating pong katawan. If you're single, if you're teenager, if you're young people, totoo po yun. Sa una po, parang infatuation lang, puppy love o kung ano man. Pero actually, first step ni Satan yan to lead you into a sexual temptation. Parang tahimik po kayo. Palitan na lang natin topic natin, no? Sino dito gusto po ituloy po natin? Huwag sana kayo ma-offend. This temptation is a strong temptation sa mga young people. Because of the internet, gadget, and cellphone. I'm not here to judge the young people, but I'm just saying, this is the strongest temptation that Satan is using para pabagsakin po tayo. Alam niyo po, yung iba mga kabataan, they want to stand out. Dinadaan nila sa pananamit. Alam niyo sabihin ng stand out? Para malagpasan at mapansin sila ng iba. Again, I'm not here to judge, but I'm just saying, where does it root? Where does it come from? Sexual temptation. Sexual temptation. Sa Bible, sex is a gift. Everybody says, sex is a gift. If you don't respect it, it will become a curse. Sex is a gift inside marriage. But if you do it outside marriage, it can become a curse. Magkakasakit ka. Pag may asawa ka, if you guilt in, pwede kang hindi mahuli ng iba, pero pwede mong mahawaan yung mga kasamahan mo sa bahay, lalo na po yung asawa mo, mga anak mo, ng sakit, AIDS, HIV, herpes, o kung ano-ano pa po. Na pag hindi natin ba isang mali lang po natin, pwedeng masira ang lahat-lahat. Kaya ko to binabanggit because never been sa isang panahon, kaysa sa panahon natin ngayon, na sobrang tindi ng tukso ng sexual sa panahon natin ngayon. Do you agree? Hindi na po mali pag-usapan ang mali. Ang bastos, pinag-uusapan na yan. Young people, can I just talk to you? God's will for your life is to remain sexually pure until you get married. Yun yung kalooban ng Diyos sa inyo. Na hanggang nilid kayo ng Diyos sa tamang tao, ingatan niyo po, your purity is your gift to God and to your future partner. Whether you accept this or not, this is true. At ito po ay hindi magbabago, hindi man to sikat, ito po ay totoo at ito yung regalo mo sa iyong kapartner. If you're into a relationship
And if that relationship is leading you to sexual temptation, pag-isipan mo maigi, mga kapatid. Because it means that the blessings of the Lord will never be in our lives and in our relationship. Amen? There is no way that you can ask God for blessing. Why is God with Joseph? Because Joseph is doing the will of God. You cannot ask God's blessing and at the same time do sin, mga bagay na hindi po kasiyasiya sa ating Diyos. Young people, value purity over popularity. Adults, mga may asawa, it is God's will for you to stay faithful and true to your partner. Igalang, irespeto, alagaan ang inyong pagsasama. Huwag niyong hayaan na may makapasok po na tukso ang dyablo para masira po tayo. Palakpakan nga po natin si Lord if we accept this truth. The best strategy to avoid tempting situation, the best strategy is to avoid tempting situation and spend time with godly people. Mas marami kang time dapat sa Christian, sa church. Alam nyo, nalulungkot ako, bakit ang konting umaattend pag prayer gathering? As your pastor, I've been a pastor for 17 years, pero pwede bang magtanong lang ako, you don't like prayer gathering? Na naka-live na, naka-post na, tinatag pa ang pangalan nyo? We don't watch it? Did you know that it's the best way for you to avoid temptation? Amen? Hindi po kami nagtatag, hindi namin kayo ini-invite para lang dumami yung viewers. Alam po ito ng mga multimedia tech. Minsan po, kahit pagod na ako, kahit maraming ginawa, I still do the record. One take lang po yun. Hindi ko na po pinapatake ng second, third, fourth. Bakit? Naaawa ako sa nagre-record. May time po, nagre-record kami dito, alas 11, alas 12 ng gabi, ng madaling araw. Para sa inyo. Para sa ating lahat. Sabi po ni David, your word is like honey. It is more precious than gold. Kapatid, how can you become a Christian if you don't desire the word of God? It's a contradiction to say that you love the Lord but you hate the word of the Lord. Amen? If you do your devotion will keep you away from temptation. Ilalayo ka sa tukso. Hindi ko sinasabing masama ang TV o Netflix, pero maraming tema ho dyan na talagang magdadala sa ito sa tukso. And then you keep asking, bakit ako nahulog sa tukso? Because you're choosing the wrong places and the wrong people to hang out with. Pag mali ang sinasamahan mo, abay natural, mali rin ang kahinat na ng buhay po natin. Amen ba? Amen po. Pumalakpak nga po yung kahit na naiinis ay natutuwa pa rin. Si Pastor pinariringgan, hindi po ako nagpaparinig. Pinagsasabihan ko po kayo. Diretso na po, no? There is safety in numbers. Kapatid, hindi po pwedeng sumasama ka pag linggo, pagdating ng Monday to Saturday, mga sinasamahan mo, pinagkukwentuhan, malalaswa. Ang mga sinishare sa cellphone, malalaswa. Chismis. Sino po dito naniniwala, masama ang chismis? Amen? Sino ho dito, may gift ka ng chismisology? Nag-aral ka ng chismisology. Yung po bang, ang bilis mo makasagap ng chismis. Ano yon? Ano yon? Kapatid, hindi mo ba alam na masama ang chismis? Talaga, pastor? Masama. Masama. Opo. Because if you always like to know what's happening sa buhay ng iba, that's not right. Alam nyo, the best way is this, no? Sometimes, alam mo ba sis, mga simula, alam mo ba sis, nabuhay kagad yung loob. Magkape nga tayo dito. Umupo tayo. Di ba? Alam mo ba sis? Alam mo ba bro? Alam mo, sabihin mo, alam mo minsan ganito gawin natin. No? Kung medyo hindi magiging okay, magja-judge tayo ng kapwa natin. Pakinggan mo ng konti muna, pero if you know where it's leading, siguro po, pag-pray po natin siya. Why do we love talking sa weaknesses ng ibang tao when all of us here have weaknesses? Do you want your weaknesses na pag-usapan ng iba? Do you want it? Do you want it? No. Amen?
Ang isang chance lang po na pwede natin pag-usapan yung weaknesses natin if it's for the purpose of prayer and encouragement. Amen po. Pumalakpak nga po lahat ng chismosa. Lahat ng chismosa. Hindi pa. Lahat po ng ayaw sa chismis, pumalakpak. Lahat ng ayaw sa chismis. Nahuli ko, no? Nahuli ko. Amen? Sa susunod, mag-iingat na kayo sa pagpapalakpak. There is safety in numbers. Yung mga usa nga mga manok. Sino po sinasamahan ng mga manok? Sino dito nakakita na ang manok, ang barkada, ahas? Wala. Sino sinasamahan ng manok? Manok. Bakit? There's safety in numbers. Amen? Huwag kang sasama kung kani-kanino, yung mga yaya-yaya. Mag-iingat din po kayo sa mga alok sa social media. Amen? Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, masama ang chismis. Iwanan na po natin yan. Number 3, truth. Number 3, truth. God always provides a way to escape from temptation. That's the good news. This is a very powerful promise na mumula sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, may isang lugar sa ibang bansa na usong-uso po yung tsunami. Usong-uso po yung hurricane na nagkakos ng tsunami dahil malapit sila sa dagat. Kaya kahit walang tsunami, walang hurricane, lagi pong may mga nakalagay na mga signs na nagpo-point this road to evacuation route o daan papunta sa evacuation. So lahat po nakalagay, evacuation, papunta sa rescue, lagi po nakalagay kahit wala pa pong tukso. Did you know, mga kapatid, that temptation is likened to a door and to a road or a road. Na pag nakita mo, parang, ewan ko no, yung tukso, parang pag dumaan sa buhay mo, parang yun lang yung option talaga, wala nang iba. Can you feel me? Parang pag dumating yung issue, parang wala na talaga tayong magagawa, kundi ibenta na lang talaga. Parang gumawa na lang talaga tayo ng mali, wala na kasi. Di ba? Parang shelling and done But you know, God knows that you will be tempted and it's not a sin to be tempted. That's why God put a lot of signs that says this way to escape an evacuation. Hindi mo kailangang piliin ang daan ng tukso na to. Amen? When you are tempted, it is as if Satan is telling you, ito lang ang choice mo. Ang gumawa ng mali. Pag hindi ka gumawa ng mali, mababagsak ka sa subject mo. No! God is telling you, marami akong paraan para makalagpas ka sa tukso na yan. Sa tama at magtatagumpay ka pa. Amen? Just like Joseph. Amen ba, mga kapatid? Let's read 1 Corinthians 10:13, yung binanggit ko kanina. Pwede bang basahin natin ito ng malakas? Sabay, go! Memorize nyo po yung verse na to because this is your verse, this is your ticket away from temptation. 3 bagay po ang sinasabi niya, lahat ng tao natutukso. Binanggit natin yan kanina. Pangalawa, nagtitiwala ang Diyos sa'yo na kaya mong malagpasan yung tukso. Beyond what you can bear. Pangatlo, nakatotohanan, pag hindi mo kaya, God will always provide a way of escape, a way out para makalabas ka. Marami siyang daanan palabas sa tukso na yon. Amen? Amen ba? Now, ano po ang 3 daanan na pwede mong gamitin bilang sandata para makalayo sa tukso? Number 1, pakibasa po natin to. Ready? Go. Quote Scripture. Sa Tagalog, magsambit ka ng talata. Paano ka magsasambit pag di ka nagbabasa ng Bible? Hindi naman pwedeng pag may tukso, ang sasambitin mo kay Satan. Naalala ko po yung kwento ni Pastor na nakakatawa Alam mo, Satan, nakakatawa yun Hindi po siya mababagabag doon. Mababagabag lang po siya if you quote
the scripture. Jesus was tempted 3 times. And you know what? Jesus quoted 3 Bible verses on the Old Testament from the book of Deuteronomy. Alam niyo po ba isabihin ng Deuteronomy? Deuteronomy means the book of law. Ang aklat ng batas ng Panginoon. So he quoted the book of Deuteronomy because wala pa ho yung New Testament nung time na yon. Sino ho dito nanonood ng Avengers? Pinakamatinding kalaban nila, si Thanos, tama ba? Anong kinamatay ni Thanos? Na tetanus. Hindi po. Naalala niyo si Thanos, di ba? Nag-i-snap lang siya ng finger tapos nawawala lahat ng mga kalaban niya, tama? Sino mas powerful? Si Lord o si Thanos? Si Lord. Pwede bang gawin ni Lord, no? Na habang tinutukso siya ni Satan, in-snap lang niya yung finger. Naging abo si Satan. Wouldn't it be great? Maganda po ba yon? Gawin mong tinapay ang bato, sabi ni Lord. Tumahimik ka. Why did Jesus quoted scripture instead of snapping his finger? Which one is difficult? Snapping his finger, quoting scripture. Why did Jesus quote scripture instead of snapping fingers? Because he's showing us a model. Don't snap your fingers, you can't do that. But you can do quoting the scripture to overcome a temptation. Na ang pagwawagi sa tukso ay hindi spectacular. Simpleng paraan lang. Simpleng disiplina lang. At magmumula ito sa salita ng Diyos. Amen? Meron nga nagsabi, sin will keep you away from this word, but this word will keep you away from sin. You can quote the scripture to overcome temptation. Nung kami po'y nagkasakit buong pamilya, hindi po alam ni Pastora Ais to. I know that Satan was tempting us na bumigay. Lahat kami, pati ako, pati yung mga anak ko, I'm quoting scriptures, maraming verses na kinukote ko sa family namin. Pupunta ako sa kwarto nila Jethro, hindi ako makakalapit, tinataas ko lang ng kamay, nagko-quote ako ng mga promises ng Panginoon. That's the only thing you can do if you're in that kind of situation. Sabi nga sa kanta, this is how I fight my battles. Pangalawa na dapat mong gawin. Ang pangalawang dapat mong gawin is, number 2, pakibasa. Run away from temptation. Naalala ko po, may isang bata. Hindi pala bata, dalaga. Lumalaki na po siya, kakakain. Sinabihan po siya ng kanyang nanay, anak, iwasan mo yung kusina. Sino ho dito, sinabihan ka na ng nanay mo, iwasan mo yung kusina, anak. Iwasan mo yung pagkain. Ang ginawa po ng batang ito, iniwasan niya yung pagkain, pero nasa kusina po siya. Sabi, anak, anong ginagawa mo? Iniiwasan ko po yung pagkain. Ba't nasa kusina ka? Kasi po, nagugutom po ako. Sino po dito naniniwala, hindi niya maiwasan yung pagkain kasi nasa kusina siya? So if you want to overcome temptation, hindi ho yung, come to bed with me. Come to bed with me. Ano sabi mo? Anong ginagagawa mo? Papalapit. Hindi papalayo eh. Kapatid, when you have a problem, face your problem. Lapitan mo. Bakit? You can solve a problem you won't face. But when there's a temptation, flee. Don't get it reverse. Takbo. Pag may nag-ano sa'yo, nagyayaya, takbo. Iwasan mo, ayoko. Ganun lang kasimple. Dahil nga, baka mamaya, lumakas ang tukso kaysa sa'yo. Mahuhulog ka sa tukso, babagsak ka. Amen ba? James 4:7, submit yourselves to God, resist the devil, and he will. Paano daw po tatakbo si Satan sa'yo? Pagtatakbo ka sa kanya. So, takbuhan mo, iwasan mo siya. At anong sabi? Mananalo ka laban sa tukso. So kung ang tukso mo, pornography, o ang tukso po natin, internet, iwasan natin yung internet.
Kung tukso po natin disco, beer house, iwasan natin yung mga lugar na yun. Huwag tayong dadaan doon. Kung ang tukso po natin chismis, iwasan natin makahilubilo sa mga taong chismosa. Ganun lang po kasimple. Mga kapatid, kung ang tukso po natin ay lagi tayo nag-iisa, huwag kang mag-isa. Kung ang tukso po natin nasa kwarto, huwag tayo magtumambay sa kwarto. Kung ang tukso natin nasa cellphone, bitawan natin yung cellphone. As simple as that. We can't win a battle we don't understand. Kung ang tukso natin ay paggasta, pagsuway sa Panginoon, imbis na ibibigay mo sa tithes, makikita mo, ibibili mo na lang sa sarili mo, iwasan mo yung mga lugar na pupuntahan. Why? You can't obey the Lord if you don't flee from the temptation. Hello? Hello? Genesis 39 verse 10, he refused to go to bed with her and even be with her. And ang alam ko po dito, hindi siya tinukso isang beses lang. Araw-araw. Unlike opportunities, temptation is very persistent. It always knocks on the door. Hindi ka niya tatantanan. Maniwala ka, hanggat hindi mo pagbibigyan, mamamatay ng konti, pero bubuhayin uli yan sa loob mo at babalik ka uli sa pagkakasala. Amen. Flee from temptation. Basahin natin tong verse na to. This is for young people and for all of us. Hindi po ako mahihiyang mag-quote ng verse na to. Flee from the evil desires of youth, pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of pure heart. Takbuhan ng tukso, takbuhan papalapit ang kabanalan, ang katuwiran, ang pananampalataya, at ang mga taong tinatawag ang pangalan ng Diyos. In other words, you go to the church always. Why? Because this is a place that a lot of people are calling on the name of the Lord. So you go to the cell, you go to the church, you go to the fellowship. Bakit? Pag ang mga tao doon ay tumatawag lagi kay Lord, wala akong tatawag sa iyo, papunta sa tukso. Papunta sa temptation. Maaabot mo yung pangarap mo. Kapatid, you deserve more than a temptation. You are more than your temptation. There's a great future that is waiting for you, just like Joseph. And you know what? Temptations are just distractions sa buhay para hindi ka makarating sa kapupuntahan mo sa buhay mo. Number 3, consider the high cost of sin. Consider the high cost of sin. Alalahanin mo kung ano ang magiging consequences ng pagkakasala. And we don't talk this oftentimes pag nagkakasala tayo. We don't consider the sin. Pag ako nag-backslide, pag ako nanghina, pag ako sumuway, hindi natin iniisip Bakit? Advanced gratification nga ginagawa natin. Ina-advance natin yung saya, dinidelay lang natin ng konti yung pasakit. Pero the best way is to delay the gratification to advance obedience sa ating Panginoon. Consider the cost. May isang magnanakaw. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Madilim. Nung siya'y magnanakaw na, may nagsalita. Alam mo ang sabi? Jesus sees you. Nakikita ka ni Jesus. Hindi niya pinansin. Sabi na, malikmata lang yun. Naglakad uli siya. Naku, nagsalita uli. Nakikita ka ni Jesus. Dahan-dahan uli siya naglakad. Nakikita ka ni Jesus. Ang ginawa po niya, kinuha niya yung flashlight niya, sininagin, wala namang tao. Pagtingin niya, parot pala yung nagsasalita. Pag sinag niya, sabi niya, nakikita ka ni Jesus. Buti na lang, parot lang pala Sabi niya, wala si Jesus dito. Sabi ng parot, ang Jesus na tinutukoy ko, yung Rottweiler na nasa likod mo. Ang pangalan niya ay si Jesus. Kinagat po siya ni Jesus. Kasi ang pangalan ng aso, Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakikita ka ni Jesus. At si Jesus hindi lang nangangagat, namamalo. Jesus sees you. Why did Joseph stayed away from temptation? Because he believed that God sees him. Nakikita siya ni Lord. Amen? Ito po legend lang, hindi po, walang included sa Bible. May Diyos-Diyosan din kasi ang Egypt na merong estatwa. Habang tinutokso po si Jose, yung estatwa na yon nasa tabi ni Potiphar. Sabi ni Joseph, nakikita tayo ni Lord ng Diyos. Ang ginawa po, ayon sa legend, ayon sa kwento,
Kinuha po ni Mrs. Potiphar yung balabal niya, tinakpan yung mata ng Diyos-Diyosa nila at sabi niya, now, hindi ka na nakikita ng Diyos. Pero alam niyo, sabi ni Jose, the legend says, pero ang Diyos ko, nakikita niya lahat. Kitang-kita niya lahat. Diyos mo lang yan na tinakpan mo. But my God sees everything. Amen. Sees everything. 3 tanong po. 4 pala. How much is this going to cost? How much is this going to cost me? How much is this going to cost those around me? Gawin natin simpleng tanong, how much is this going to cost my family? How much is this going to cost Jesus? Siguro po, gawin natin past tense, what did my sin cost Jesus? His death. Kaya pag nahuhulog tayo lagi sa kasalanan, para tayong responsable ng pagkakapako uli ng Panginoon dun sa krus na Kalbaryo. May verse po ang Hebrews dyan eh. Pinapako uli natin ang katawan ni Jesus pag tayo'y bumabalik sa kasalanan. Tama na, hindi na, sapat na. Amen? Because this cost Jesus His life. Alam nyo, pag tayo po'y nahulog sa tukso, nagkakasala, ganito po sasabihin ng Diyos sa atin. I never sinned, Jesus said, but I know the pain of sin. I know how terrible it is. I feel your sin when they lash my back. I feel your sin when they smash that crown thorns on my scalp. I feel your sin. So shortcut na lang po natin, I felt your sin when they plunged that spear into my side. So Jesus is saying, before you take that step, believe me, I know the pain of sin. Alam ko ang pasakit na dala ng kasalanan. Huwag kang mahuhulog sa pagkakasala. Pang-4 at panghuli na katotohanan ng tukso. And this is my favorite. The fourth truth about temptation is this. You will know that you are closer to your great blessings and breakthrough when you face your great temptation. Malalaman mo na malapit ka na sa iyong breakthrough at promotion pag may kinakaharap kang matinding tukso sa buhay. Amen? Amen? Narinig niyo po ba ako? Malapit ka na sa pagpapala pag may kinakaharap kang matinding pagsubok sa buhay. Pharaoh sent Joseph at once. He was quickly brought out from the prison. He shaved and changed his clothes. He went in and stood before Pharaoh. Then Pharaoh said to Joseph, I had a dream. Gusto ko interpret mo yung dream ko. Sabi ni Joseph, it is beyond my power to do this. And Joseph replied, but God can tell you what it means and set you at ease. What a great turn of events. Kung si Jose po nahulog sa pagkakasala, hindi po siya ipapatawag ni Pharaoh. Si Potiphar mismo magsasabing, wag po yan. Bakit po si Joseph nanatiling 2 taon sa kulungan? Because during that 2 years, wala namang panaginip si Pharaoh, so hindi niya kailangan si Joseph. Sometimes yung delay ni Lord, may dahilan. Pagkatapos ng 2 taon, nung naginip na si Pharaoh, saka lang niya naikwento nung butler, sabi niya, naalala ko nung kinulong mo ako, may tumulong sa akin. Magaling siya pagdating sa panaginip. Tawagin siya. And Joseph came out from prison. This is Joseph vindication and redemption. This is Joseph promotion sa kanyang buhay. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Mga kapatid, when you face temptation, there's a door with a flashing light that says, fun, sin, pleasure, enter here. And King David walked through that door. Pag bumukas yung pinto ng tukso, nagtatawag siya, umiilaw-ilaw, di ba? Ganun ang mga club disco, di ba? Pasok, masaya, magkasala, maging, go into pleasure. Pero when the door of God opened, it says, faithfulness, holiness, honor,
purity. Come on, sabay niyo ako magbasa. Truth, testimony, blessings, breakthrough, promotion. Yan yung paanyaya ng pinto na yan. Pipiliin mo lang kung anong pinto ang pagbubuksan mo. And because Joseph chose the right door, pinag-uusapan natin siya ngayon. How he was able to win a temptation. Why did Joseph overcame his temptation? Because he had a dream. Pangalawa, he had a discipline. Pangatlo, Joseph had a deliverer. Meron siyang Diyos na makapangyarihan at tinulungan po siyang malagpasan ang kanyang tukso. Pag hindi mo na kaya, kaya ng Diyos. Ikaw at ang Panginoon, malalagpasan nyo anumang tukso sa buhay. And remember, there's a promotion waiting for you. There's the other door. There's a blessing waiting for you if you will trust in the Lord. Maraming temptation sa buhay na to. Temptation to sin, to give up, to backslide, to relax, to disobey, to become unfaithful and unfruitful. Ako, sabihin ko sa inyo, napakaraming tukso. Pero kapatid, always show up kahit mahirap. Kahit mahirap. Always show up for the Lord. Because sometimes our breakthrough comes with heartbreak. It's coming from a young pastor. At ang pangako ng Panginoon, this is our last verse, Revelations 3:21, to him that overcome, I will grant him to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Jesus is talking about earthly promotion. Throne is a promotion and a heavenly promotion. Kapatid, just like Joseph, if you overcome your temptation, you will sit on a throne someday. A throne of blessing and a throne of promotion. Pero ang mas excited ako dito, pagharap natin kay Lord, tatawagin ka ng Panginoon. Halika nga dito, Jose. Di Jose, pagdating sa tukso, mabagsik to, mahusay to, magaling to. And God, may God also says that sa atin, sa bawat isa po sa atin. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. As we close our eyes, again, I'd like to remind each and every one of you, you are better than your temptation. There's a great future waiting for you if you will just overcome temptation. Kapatid, sa araw na ito, I want you to accept that you are facing temptation every day. Could you just please raise your hand? If you accept na meron kang mga tukso sa buhay mo na kailangan mo ang tulong ng Diyos. At habang nakataas yung kamay mo, I want you to realize this. God is greater than your temptation. He is your deliverer. Kapatid, huwag mong isipin na pag nahulog ka na sa tukso, iiwanan ka na ni Lord. Hindi po ganyan ang Diyos natin. Ang Diyos na sinasamba natin, mahal ka kahit hindi ka nagkakasala. At lalong mas mahal ka niya pag nagkakasala ka at ikaw ay nahuhulog sa patibong ng kaaway. Sa umagang ito, let that thought sink in sa isip mo na walang matinding tukso na hindi kaya ng Diyos na hanguin ka papalabas. At tandaan mo kapatid, you are more than a conqueror. God will deliver you and you are not alone in your trials and temptation, in your despair and depression. If you feel like giving up right now, ayaw mo na. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka iniiwanan ng Diyos. Bumubulong ang Diyos sa'yo, anak. We can do this together. We can finish the race. We can be faithful. We can be fruitful. Because I am with you. God is with you. And He is your deliverer. Come on, continue to lift your hands to the Lord.
Amen at amen. Why didn't waste so much time worrying? You've had a plan all along. I'm listening. You made a way out of deserts and rivers just yesterday. So today, if I hear you speak, I don't need an explanation. If you tell me move, I don't need the destination. If what's promised, I will believe. I'm still walking with you, still walking with me. Yeah. You will redeem all the time spent wandering. You've been the fire and the cloud. I'm following. You made a way out of bondage and darkness just yesterday. So today, if I hear you speak, I don't need an explanation. If you tell me move, I don't need the destination. What's been promised, I will believe. I'm still walking with you, still walking with me. And if I know one thing, our God is a deliverer. If I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. If I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. If I know one thing, our God is gonna see us through. If I know one thing, our God is a deliverer. If I know one thing, our God is gonna see us through. Never alone in the battle, He'll see us through. Never alone in the desert, He'll see us through. Never alone in the fire, He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through. Yes, He will. He'll see us through. Never alone in the water, He'll see us through. Never alone in depression, He'll see us through. Never alone in addiction, He'll see us
your hands to Jesus. Yung mga powerful truths na narinig natin coming from the Word of God, ayaw nating palagpasin po ito. Could you just please close your eyes? As you lift your hands to the Lord, kapatid, ang susi po sa pagkapanalo sa tukso, dependence sa Holy Spirit, na hindi mo kaya pag wala ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, pagbaba mo ngayon, yung tukso, yayayain ka uli na magkasala. Pero tandaan mo ito, you have a God who is a deliverer, who will deliver you always sa anumang hamon at tukso sa buhay. Don't yield into sin because there's a great opportunity and promotion waiting for you. Preserve your purity. Preserve your holiness. Keep walking on the Lord kahit mahirap. Keep trusting God. Kapatid, kung meron mang isang bagay na nagpapangiti kay Lord araw-araw, ay yung nagtatagumpay ka. Hindi sa isang trabaho, hindi sa isang posisyon, hindi sa isang kayamanan. Nangingiti ang Diyos pag nakikita niyang nagtatagumpay ka sa pagkakasala. Because you're proving Satan wrong. That you're not just following God because God is blessing you. Look at Joseph. Joseph was able to walk with the Lord in purity and holiness despite of trials and temptation. He proved Satan wrong. Na kahit wala ang pagpapala, I will serve you, Lord. I will honor you. Pero tandaan mo, kapatid, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpapalain. So choose the right door. Choose life. Choose the door of righteousness. Don't open the door of fun and pleasure. God is with you. You are surrounded. Hindi ka nag-iisa sa tukso at sa laban na ito. Lagi mong tatandaan, kasama mo ang Diyos. At magtatagumpay ka. Because I pray this and I claim this in the name of Jesus. And all the people of God says and shout aloud, Amen and Amen. Come on, give God a big clap offering. Let's all be seated po. A blessed